Grabe talaga. Ang hirap ng bumawi sa pagtitinda. Ang mahal na kasi ng bigas kaya yung iba hindi na bumibili. Kung ibababa natin yung presyo, hindi tayo din malulugi. Nga ba? Nay, bakit yung kasama si Nena? Papatakan ko ng gatas ni Nena ang mata ng anak mo. Di ba may sore eyes? Kasi pabaya kang ina, hindi mo inalagaan ng mabuti yung anak mo. Nay, bakit niya ba papatakan ng gatas si Chari? Mabisang panlaban sa sore eyes ang gatas ng ina. Naku, Nay, baka lalo mo may infeksyon yan. Di ba pwedeng bumili na lang kayo ng gamot? Bakit? Mayaman ka ba? Hindi nga natin kayang bumili ng pagkain araw-araw, bibili pa ng gamot. Ha? Ako ang mas matanda sa'yo, kaya itong paniniwalang to nung bata pa ako. Ganyan ang ginagawa ng lola at nanay ko. Kaya huwag kang kumontra. Nay, ano, nagtatalo na naman kayo? Naku, itong asawa mo, ang daming kuda. Nagpapatulong na nga ako kay Nena na papagaling yung anak mo ay kontra ng kontra. Tara na nga, punta na nga natin sa loob si Chari. Mahal naman. Siguro kailangan mong kumalma. Huwag mo na kontrahin si nanay. Para hindi na kayo lagi mag-aaway. Ha? Sige na, pasok na tayo. Alam mo, kahit kailan, napaka-demonita niyang biyanan mo. Hindi ko nga alam ba't mapahig ka na ginaganyan ka. Wala naman akong magagawa eh. Nakikitira lang kami ni Rogelio sa bahay niya. Nahayaan ko na lang. Kung hindi lang dahil sa'yo, matagal ko nang inaway ang matandang yan. Tara na nga, Mare. Sige, mauna ka na. Siya nga pala, Mare. Bantayan mong maigi ang si Nena. Kilalang maloko yan sa kanto namin. Chari, gagaling ka na pagkatapos mapatakan ng gatas ni Nina sa mata. Nay. Epektibo ho ba yan sa matanda? Ikaw talaga, Rogelio. Palabiro ka rin eh, no? Hoy, ba't nandito ka? Siyempre, kailangan kong bantayan yung ginagawa sa anak natin. Hindi kasi maganda yung halos may nakahubad dito, tapos nakikitingin ka. Oo, ayan na. Maraming salamat, Nina. Kayo pa ba, Tita Menchi? Uuwi na ako, Kasi pinabantayan ko lang si baby. Alam niyo naman, sobrang hirap ng OFW yung asawa. Anay, ako na maghahatid sa kanya. O sige, magpahatid ka na, Carolina. Sige. Sige na, hatid mo na. Ako na. Hindi, ako dapat magpapasalamat sa iyo eh. Napagaling mo yung anak namin eh. Sa'yo ba yan? Pinapahiram lang sa akin na may-ari ng Sakay app para sa mga gusto magpasundo ng motor. Ang sarap siguro sumakay sa'yo, no? Ha? Sa motor mo ang ibig kong sabihin. Pwede na sumakay? Sakay na.
ba't hindi ka mapakali? Nay, kasi si Rogelio hindi pa bumabalik eh. Baka may dinaanan lang yun. Chari, pasok ka muna sa kwarto mo. Hintayin muna natin tatay mo. Sige po. Nay, hindi kasi ako komportable kay Nena. Saka parang kakaiba yung tinginan nila kanina ni Rogelio habang nagpapatak siya ng gatas kay Chari. Si Nena, anak ng matalik kong kaibigan, kaya hindi malandi yun. Parang iba na may nakakarating na balita sa akin eh. Bahala ka nga sa buhay mo. Mag-isay ka dyan sa pag-alala ng asawa mo. Nay, mahal. Nandito na ako. Naku, pasensya na ha. Napatagal ako. Kumuha na rin ako ng ibang pasahero para makadagdag kita. O, ayan yung asawa mo. Siguro naman mananahimik ka na. Oh, bakit? Ano pa bang nangyari? Etong asawa mo nagsiselos kay Nena. Nagmagandang loob na nga yung tao para tulungan tayo tapos pagsisilosan mo. Masyadong marumi yung utak mo ha. Ewan ko ba dyan? Bakit yan pa pinakasalan mo? Ay, tama na. Maghapunan na lang tayo. Nasaan si Chari? Chari, lika na dito na tatay mo. Lika na. Mukhang masarap to ah. Kain na. Ano mo to? Masarap. Tol, ano? Magmamami kami nila Toyota Abit. I-deliver pa ako eh. Sige, sunod ako. Atid ko lang to. Sige ah. Sige. Anong masarap yan ah. Sige. Ayun na, Tol. Ha? Ako mga pre. Mukhang hindi ako makakabiyahe ngayon. Nawaan ako ng Sora Ice eh. Parang sa lahat ng may sorrow, si ikaw lang masaya. Oo nga. Tingiti ka eh. Paano ako hindi ngingiti? Papatakan ako ng gata sa mata. Kay Nena. Mukhang ganun na nga. Eh, pangontra daw sa Sora Ice yung gatas ng ina eh. Talaga. Napakamalas ko naman. Ako rin. Pangarap ko rin magpapatak ng gata sa mata. Parang gusto ko na rin magka-sore eyes. Uy, pre, hawak mo naman kami. Sorry. Oh, Rogelio! Nandito ka na naman? Oo magpapapatak sana ako sa'yo. Eh, Sora Ice ako eh. Ano ba naman? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng sore eyes para pumunta rito. Hindi mo na pala ako Sora Ice. Ito na, baka makita pa tayo. Si Rogelio yung nakita mo? Sigurado ako, Cecilia. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Bakit ka umiiyak? Mauna na ako, Mare ah. Anong ginagawa mo sa bahay ni Nena? Bakit ka pumasok doon? Oo, pero wala naman akong ginawa. Mahal. Anong kala mo sa akin, ha? Tanga? So anong ginawa nyo? Nagtitigan lang kayo? O, ano na namang ginawa o problema ng asawa mo, ha, Rogelio? Ewan ko nga sa asawa kong praning eh. Napakurami ng utak niya na eh. Pumunta nga ako na Nena para kumuha ng gatas. Para pang patak sa Sora Ice ko oh. Para mawala na to.
Gumagawa ng kwento eh. Hindi na ako sa'yong babae ka, ha? Dahil nasasaktan ako. Eh, talagang sasaktan kita, ha? Anong klase kayong ina? Mali na yung anak nyo, pinagtatanggol nyo pa. Ah, ganun, ha? Tama na, Nay. Tingin mo ako! Tama lang sa'yo yan! Ka! Ang kapal talaga ng mukha ng biyanan at asawa ko. Ako! Cecilia, pasensya ka na. Napasama yata yung pagsumbong ko sa'yo. Wala ka namang kasalanan eh. Gusto mo lang naman talagang tulungan ako. Cecilia, andyan na yung babaeng ahas. Uy, Cecilia! Ay, teka. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit puro pasat-sugat yan? Nena, pwede ba? Ayoko ng gulo. Ano ba? Huwag kang magalit sa akin. Hindi pa naman kasi kasalanan na mas fresh pa yung mga isda mo kesa sa iyo. Alam mo, losyang na losyang ka na. Tingnan mo ko. Fresh na fresh! Sariwang-sariwa, di ba? Kaya hindi mo masisisi yung asawa mo kung pagnanasaan niya ako. Normal lang yun. Diba? Ay! What? Kunot, lagutin mo na! Walang yakalo siya kasi! Parang nahugasan ng lansa mo! Walang yaka! Mas walang yaka! Binasang isda! Walang da! Nena, nangangati yung mata ko. Pwede mo bang patakan mo na rin ng gatas ng mata ko? Ako rin, Nena. Ilang araw na namumula mata ko. Sige na. Maawa ka naman. Maawa ka naman. Silayas na kayo rito! Talaga yun, no? Sige na! Walang iya naman kayo, oh. Ginagawa niyo rito. Papaputak lang ng gatas sa mata. Eh, wala namang sora ice tong mga to, eh. Ano na? Pero syempre, Pwede. Saan na naman nang pwede? Ako pwede. Daya naman. Si Rogelio lang ang pwede. Ganun talaga! Uy! Sige na! Sige na! Lagi na lang pinapaboran to, no? Hoy! Ano naman kami? Mabuti na lang, Cecilia, ginawa mo yung kay Nena. Eh ba naman ang asawa ko gusto pang ahasin? Siguro naman, pagtatanda na yung nena na yun. Oo, mga beshi. Ito na, masariwa pa sa atin. Ito ang pinaka-latest. Napadaan ako sa bahay ng Nena. Nagkakagulo yung mga kalalakihan doon. May mga sore eyes daw. At gustong magpapatak kay Nena. Nandun ang mga asawa nyo. O ano pang inaantay natin? Sugurin na natin! Tara, Cecilia, isama ka namin. Ba't nandito kayo? Ito kasi. Kaya ako rito. Wala lang. Nena! Nena, buksan mo tong pinto! Pag hindi mo to binuksan, sisirain ko to. Buksan mo to! Uy, Cecilia, anong ginagawa mo dito, ha? Bakit nag-iiskandalo ka? Yung magaling yung anak, pumunta lang naman dito sa bahay ng malanding nena na yan. Ano pinagsasabi mo? Wala dyan si Rogelio dahil nagtatrabaho. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ganun si Rogelio at hindi babae raw ang anak ko. Baliw ka! Kayo ang baliw. Eh, yung motor niya, oh. Alam niyo, hindi na ako papayag sa pang-aapi niyo sa akin. Nena! Ano ba ang problema mo? Ilabas mo ang asawa ko! Hoy, trespassing ka na, ha?
Rogelio! Hoy, Cecilia, pag hindi ka tumigil dyan, ako ang mismo ang kakaladkad sa'yo! Rogelio! Sinasabi ko na nga ba eh. Tingnan niyo yung anak mo. Tingnan niyo yung anak ng walang hiya. May ginagawa ba kami? Wala naman, di ba? Rogelio, Tita Mechi, paalisin niyo ang babae na yan. Cecilia, pwede ba? Nagkukulo ka eh! Ako pa talaga ang nanggugulo, Rogelio. Ako ang asawa mo. Etong malanding babaeng to ang nanggugulo ng buhay natin. Pag di ka umalis, papapulis talaga kita! Ang kapal ng mukha mong babae ka, no? Ikaw na nga tong lupandi sa mga asawa namin, ikaw pa matapang? Hindi ko kasalanan kung ako gusto ng asawa niyo. Eh, sa itsura niyong yan. Eh, kahit ako lalaki, ayaw ako. Nangiya ka ba? Ay, ikaw, babae ko! Tigil ka! Tigil ka! Tama na! Sobra ka ha! Baras ka! Nagkukulo ka eh! Alam mo, sumusobra ka na eh. Bahagi sa'yo. Ulit mo eh! Ano yan? Tama na yan! Hindi tayo. Alam ko na lahat ang istorya. Menchi, huwag mo naman masyadong binibaby yung anak mo. Kinakampihan mo pa kahit siya na may sala eh. Pambihira ka talaga. At ikaw naman, Nena, may anak ka na eh. Yung asawa mo nagpapakahirap sa abroad. Hindi niyo ba alam may kapatid akong doktor? At nasabi niya sa akin, hindi naaagaling ng Sora isang gatas ng ina. Bagkus lalala pa eh. May infeksyon lalo. Puro kayo kalokohan. Ikaw naman, Rogelio. Dahil sa mga ginawa mo kay Cecilia, nagdesisyon na si Cecilia na idemanda ka. Cecilia, patawanan mo ng anak ko. Asawa mo pa rin siya eh. Hindi mo naman siguro hayaang masira ang pamilya mo. Pasensya na ho. Pero sobra-sobra na po yung pananakit at panglolokong inabot ko sa anak niyo. Mahal, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Tapos na tayo, Rogelio. Aalis na kami ni Chari sa poder mo. Dahil ayokong mahawa ang anak ko sa bulok ng pag-uugali. Nang dahil sa maling paniniwala, nabuking ni Cecilia ang pagloloko ng asawa niya. At sa huli, nalaman din ni Cecilia na hindi naman talaga gamot sa sore eyes ang gatas ng isang ina. Isang paalala ang kwento natin ngayong hapon na maging maingat tayo at mapanuri bago maniwala sa mga sabi-sabi. Mga kapuso, ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating kwento. Siya po ang ating mystery wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa napanood niyong kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating mystery wisher? Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo, mga kapuso? Tol, ano? Magmamami kami nila Toyota Abet. May deliver pa ako eh. Sige, sunod ako. Atid ko lang to. Sige ha? Parang masarap yan ha? Sige. Si Ryan ang masipag na motorcycle rider sa isang ride-hailing app. Hindi na nga raw birong hanap buhay ang pagiging isang rider dahil kabalikat nito ang panganib sa daan. Nandyan yung init, ulan, at lalo na yung mga salamuha mo sa kalsada, yung mga sisingitan ka. Pero yun, tinitiis ko po yun
Kasi iniisip ko po talaga para sa pamilya ko. Tila dinala ng araw ng kapalaran si Ryan sa trabahong ito. Kaya naman kahit walang kasiguraduhan, ang may uwi niyang kita sa pamilya, hindi naman daw umaabot sa zero ang kanyang biyahe. Siguro po sinadya na po talaga ni Lord na mawala ako doon sa dati kong trabaho at dito niya ako nilagay sa pagiging rider. Dahil sa pagiging rider ko po, dito po ako nagkaroon ng sarili kong motor. Hindi na nga raw pare-pareho ang bawat araw ng isang rider. Minsan matumal, may araw naman na sagana, at kung minsan naman ay makaka-jackpot ka talaga. Kagaya na lamang ng isang simpleng araw kay Ryan na hindi niya inakalang magbibigay sa kanya ng isang pambihirang pagkakataon. Ayaw niya po talaga sanang sumakay dahil parang nahihiya po siya. Bali, sabi ko, sir, ihatid po kita. Parang pagkakuha niya po nun, parang inisip ko, parang gusto niya sabihin na wala siyang ganito. Sabi ko, sir, pera lang po yun. Sabi ko, si Lord na po magbabayad sa akin yan. Nung pagsuot ko po sa kanya ng helmet nun, tuwang-tuwa na po siya nun. Hindi ko naman nakalain na magbabayad yun kasi sa totoo lang po, simple lang po yung pagtulong ko na yun eh. Hindi ko po kalain na ang laki po pala ng impact nun sa mga netizen. Aming hinanap ang lalaki sa video at dito na nga sa Rosario, Pasig namin siya natagpuan. Si RJ, 25 taong gulang na may orthopedic disability. Hinatid po ako ni Kuya Ryan din sa papunta po dito sa bahay. Nung una nahiya, syempre alam kong pinagkakakitaan niya yun, tapos sinabi niya yung libre, syempre nakakaya niya. Tapos at the same time din, nakakatuwa na na may mga ganong tao pala na willing silang tumulong kahit walang kapalit na may ibabalik sa kanila yung tinutulungan nila. Kagaya ni Ryan, nais din ni RJ na makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman nagbabaka sakali siyang makahanap ng trabaho nung makita siya ni Ryan. Siyempre para rin may ambag ako sa bahay, may tulong din ako sa panggastos namin araw-araw. Nahihirapan din naman sila financially. Dahil naging inspirasyon sa amin ang kwento ni na Ryan at RJ, kaya naman gumawa kami ng paraan upang muli silang magtagpo. Hi, Ryan! Halika dito tayo. Hello! Ano po, Sige. Bukod sa pagiging rider nyo, ano pang mga pangarap nyo para sa pamilya nyo? Mabigyan ko po ng konting negosyo ang asawa ko para po meron po kaming pagkukuha ng hanap buhay. Nag-trending ka no? Pag-uwi ko na lang po galing trabaho, biyahe. Sinalubong po ako ng mga pinsan ko, asawa ko. Hindi ko kalain na yung nagbayar na rin po ako. Ginawa mo hindi dahil sa nasa harap ka ng camera, kundi gusto mo talaga, bukod sa loob mo talaga na tulungan si RJ yung pamilya. Opo. Ryan, may bibisita sa'yo. Ha? Sige, tawagan natin. Hi, RJ! Welcome! Nako! Ano sa bagay mo yung dahilan kung bakit nangyari lahat ito? Yung pagtulong ni Kuya sa'yo? Everything happens for a reason po. So may plano po talaga si Lord na mangyari yung lahat. Thank you very much sa pagpunta niyo dito sa Wish ko. Maraming salamat. At meron kami mga hinandang sorpresa para sa inyo. Sana magustuhan niyo. Thank you po. Maraming salamat. Pag-thank you namin sa inyo. Nilubos na namin ang masayang araw na ito para sa dalawa. Handog namin ang isang simpleng salo-salo para sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay. Siyempre, meron din tayo para kay RJ, di ba? Alam namin na ang tanging hiling ni RJ ay ang magkaroon ng trabaho. Kaya naman, may mga kaibigan tayong magkakaloob niyan sa kanya. We would like to award to you a certificate of employment. Thank you po. Para kay Ryan, aming tinupad ang kanyang hiling na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya naman tanggapin mo na itong mga negosyo package na handog namin sa'yo. Siguradong patok sa inyong lugar ang automatic helmet disinfecting machine na ito worth 49,000 pesos. Ipwepesto mo na lang yan, tuloy-tuloy na ang iyong kita. Maraming salamat.
May uuwi mo na rin ang mga personal na regalong ito, Ryan. Para sa'yo. Sana magamit mo sa pagiging rider. Sige, buksan mo. Yan. Wow. iPhone. Salamat. Yan. Alam namin na para sa iyong pamilya ang lahat ng iyong pagsisikap. Kaya naman sagutan namin ang mga bagong gamit para sa iyong mga anak. At syempre, konting tulong pinansyal para kay Ryan at RJ. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa wish ko lang. Hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang po ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At sa mga gustong matupad ang kanilang mga hiling, ipadala lamang po ang inyong wish at kwento sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.